Napapagod at nabibigatan ka na ba sa iyong mga pasanin sa buhay? Ano ba ang dapat mong gawin? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay burdened. Ikaw ba'y maraming mga pasanin sa buhay? Marami ka bang mga pinagdaraanan ngayon? Marami ka bang mga struggles, mga pagsusumikap, mga pasanin na minsan ay hindi mo na alam kung paano mo lalampasan, kung paano mo ito kakayanin? Minsan, pakiramdam natin siguro, parang tayo na lang yung nakikipaglaban, parang ikaw na lang mag-isa yung bumubuhat sa mga problema mo, at wala kang makitang suporta sa mga tao sa paligid mo, o para bang yung iba ay manhid, hindi nararamdaman ang iyong nararamdaman. Para bang ang dilim, para bang ang labo, para bang walang magandang nakikitang liwanag at kinabukasan. Ano ba yung sitwasyon at kalalagayan ng iyong puso? Sobra ka bang nabibigatan? Sobra ka bang nahihirapan? Mga kapatid, kung ganyan ang nararanasan mo, kung minsan ka nakaranas, para sa iyo ang Ebanghelyo ngayong araw na ito. Para sa iyo ang salita ni Jesus ngayong araw na ito. Kayong mga napapagod, kayong mga napapagal, lumapit kayo sa akin. Kayong mga nahihirapan, lumapit kayo sa akin, sapagkat kayo bibigyan ko ng kapahingahan. And I think yun yung napakahalaga, that rest. Minsan gusto nating mamahinga, pero syempre wag naman yung eternal rest. Yung mamahinga sa mga problema, mamahinga sa mga pasanin at bigat na ating daladala araw-araw. Di po ba minsan kasi one after another, hindi mo pa nga tapos ang problemang isa, ito na naman, may susunod na naman, at natatakot ka na baka magpatong-patong na, magsanga-sanga na ang iyong mga problema sa buhay. Kapag humantong ka sa ganitong sitwasyon, ano ba yung dapat nating gawin? Susuko ka na lang ba? Hindi. Huwag nating bigyan ng permanenteng solusyon yung panandali ang problema. Minsan kasi, kapag sinabi nating permanenteng solusyon, yung iba, walang ibang option kundi tapusin na yung buhay. Sayang. Sayang ang buhay. Ito yung regalo ng Diyos. Minsan yung problema naman, at I think lahat naman ng problema ay temporary lang. Pero gusto natin agad bigyan ng permanent solution. Hindi po. There are always a solution sa problema natin, na hindi kailangan sayangin yung buhay, hindi kailangan sirain ang buhay. Kaya ito yung ini-offer, ito yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. Napapagod ka na? Rest in me. Mayroong kapahingahang dulot si Jesus sa atin. At mayroong solusyon na nais ibigay ni Jesus sa atin. Ano ang sabi niya? Pasanin mo ang aking pamatok at matuto sa akin, sapagkat ako ay maamo
at mababang loob. Napakahalaga ho nito na sinasabi ng Panginoon, pasanin ang kanyang pamatok. Alam niyo ho, sa Israel, ang pamatok, yung yoke, hindi ho nag-iisang pamatok yan. Sa ibang bansa, dito lang kasi sa Pilipinas, isang kalabaw lang yung humihila. Kasi sa ibang bansa, originally 2 kalabaw, 2 baka, 2 hayop. Kambal ho yun na pamatok. Ano ho yung sinasabi ng Panginoon dito na kapag pinasan mo ang iyong mga problema sa buhay, napakahalagang tandaan mo na hindi mo kailangang pasanin mag-isa lahat yan. Isama mo si Jesus. Isama mo ang Diyos sa pagbubuhat ng iyong mga problema, ng iyong mga hirap at mga hinaing sa buhay. Sa totoo lang, kapag hinayaan natin ang Diyos at kasama natin ang Diyos, He will do His best. He will do everything for us. Pero syempre, kailangan ng participation natin. Hindi naman yung ipagpasa Diyos na lang lahat, no? Bahala na ang Diyos. Hindi ho ganoon. Napakahalaga that we carry our burdens together with Jesus. Kasi He is powerful. Tayo ay mahina. Alam niyo po, sa mundo ng addiction, lalong-lalo na dun sa 12 steps ng Narcotics and Alcoholics Anonymous, merong silang bahagdan kung paano nila harapin yung addiction. At isa na dun yung pagkilala, pagtanggap, pag-amin sa powerlessness, na tayo ay may kanya-kanyang powerlessness sa buhay. Hindi lang ito para sa mga recovering addicts, kundi para sa ating lahat, that we have powerlessness. Lalong-lalo na sa mga problema natin sa buhay. Sometimes we feel powerless. Minsan hindi na natin kaya talaga, which is true, which is valid. Pero ang tanong, ano yung dapat natin gawin is to admit. Yung tanggapin lang natin, aminin lang natin that we are powerless in a particular situation. Pero merong step 2. Hindi natatapos doon sa pag-admit, sa pag-amin, dahil yung step 2 doon ay recognize the higher power, which is God, na merong Diyos na higit na makapangyarihan sa atin. Diba? Sabi nga ni St. Paul, when I am powerless, then I am strong because of God. Kung talagang aalisin natin, mga kapatid, ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magandang patutunguhan. We just need to admit our powerlessness. And we just need to recognize that we need God. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. At yan ang sinasabi ng Panginoon, be humble, be meek. Kasi ang tanging mapagpakumbaba at maamong kalooban ang makaka-recognize ng pangangailangan niya sa Diyos. Mga kapatid, ito yung biyayang hilingin natin sa araw na ito. Na sa kabila ng ating mga burden sa buhay, yung magkaroon tayo ng kababaang loob, ng kahinahunan, at kabukasang tanggapin yung ating powerlessness at yung ating pangangailangan sa makapangyarihang Diyos. Isama natin kasi ang Diyos sa ating mga problema. Hindi mo kailangang sarilinin. At ang Diyos magpapadala ng mga taong pwedeng tumulong sa iyo. Hindi man pamilya mo directly, pwedeng kaibigan mo. Sometimes, gumagamit pa nga ang Diyos ng stranger para tulungan ka, para gabayan ka, at para iahon ka sa mga pinagdaraanan mo sa buhay. Kapag kasama mo si Jesus, bubuksan niya ang iyong mga mata, ang iyong puso, para makita na ginagawa niyang lahat para iligtas tayo, para akayin tayo, para tubusin tayo. Huwag susuko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas, ng kababaang loob na tanggapin na kami mahina sa harap ng aming mga problema at pagsubok sa buhay. Bigyan mo kami
ng matang marunong makaunawa at makita ang iyong paggalaw, na kailangan ka namin sapagkat ikaw ang makapangyarihan, kami mahina, at kapag wala ka, hindi namin kaya. Panginoon, tulungan mo kami. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.